Ayan na po sila. Ingrid Canada, si Sylvia at saka si Roy. Naka-yellow na sila. Si Vicente o Inting Canada ay nandun sa gilid. Hindi na nakasama sa video. Nandiyan na po sila sa Pasig Jail. Pasig City Jail. Ito'y matapos nga pong i-transfer dahil may utos na ang korte na sila ay kinuha sa Campo Crame at dinala sa Pasig City Jail. Inihiwalay na kay Apollo Kibuloy. Okay? So, di ba, doon sa isang araw, nakakulay orange ng t-shirt nung nasa Campo Crame pa sila. Pero paglipat, kasi pagka City Jail, Municipal Jail, Provincial Jail, ang may hawak dyan, Bureau of Jail Management Penology. BJMP na. Hindi na PNP. So, pinagwahiwalay na. Yung tatlong babae, masasama yan. Pero alam nyo, dyan sa City Jail, naku, crowded dyan, napakaraming nakakulong dyan. Isasama ka doon sa mga pangkaraniwang nakakulong. Wala hong sariling kwarto dyan. Pati lahat ng ginagamit nyo dyan, share-share kayo. Pati tulugan dyan, tabi-tabi kayo dyan. Ganun po ang sistema sa City Jail. Si Kibuloy na iwan sa Campo Crame dahil yun ang order ng court, maiwan sa Campo Crame Custodial Center. So, ayan na po. Masakit man, lalo na ho sa kanilang mga member at pamilya, yun nangyari, pero wala tayong magagawa. Yan na po yung nangyayari kapag ho may reklamo, may kaso, dahil korte na po ang nasusunod dyan. Hindi pwedeng mga abogado ang masunod. Ang korte ang nag-decide na pag-iwahiwalay. Excuse me. Pasensya na po kayo. Pag-iwahiwalayin sila. Ang malungkot din dyan, sa side nila, si Kibuloy na iwan. Meron nga siya sariling kwarto, may electric fan. Electric fan doon sa Campo Crame. Pero hindi yun sanay sa ganun eh. Sanay siya na 24 hours ang aircon, mga mansion. Di ba? May private jet, private chopper, maraming pagkain, malinis ang kapaligiran. Ganun po, sa matagal ng panahon, 1985 yata siya nagsimula. Ganun karanya ang kanyang buhay. Walang maliit na bahay, puro mansyon, mga building. Tapos ngayon biglang walang TV, walang internet, walang aircon, nag-iisa ka sa kwarto at maliit na parang papag lang. Yan po ang buhay ng nakukulong. Akusado pa lang, ganyan na po ang buhay ng nakukulong. Kaya maging aral ito, excuse me po, sa lahat. Kayo ingat po kayo. Para hindi magkaso. Dahil pag nagkakaso at nakulong, ganyan ang mangyayari. Walang bayaman. Pantay-pantay. Yan ang nangyari. Malungkot man sa kailang kampo yan, pero wala ko sila magagawa. Although may mga petisyon ng mga abogado na house arrest o hospital arrest, pero subject pa yan for subject for approval ng korte. Pero mag-o-oppose, tututol ang prosecutor dito at yung mga complainant ng kaso. Yan ho ang isa sa mga magiging problema nila kung nag-surrender before, from day one nag-surrender, madaling mag-request ng house arrest o hospital arrest. Pero kung naging pugante, pinahirapan ng mga otoridad, pinahirapan din ng korte, huwag nating kalimutan, court order ang ginamit ng mga otoridad para siya mahuli. Nahuli siya. Sumurrender na lang nung nasukol na. Yun naman ang issue doon. So, paano bibigyan ng consideration ng house arrest at hospital arrest? Sa aking opinion lang ho ito. Ayaw kong pangunahan ng korte kasi nga may bad record. Diba? Ganun po yan. Ini-comment reaction sa bagay na ito. Pero isang pag-usapan po natin yung until now, yung kampo ni Kibuloy, ang mga abogado, mga vlogger at iba pa, patuloy na nag-iingay na si Kibuloy sumurrender. Hindi na-aresto. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nag-surrender ka, pwede mong i-justify sa court na nag-surrender po yung kliyente ko. Pwede sabihin na abogado yun. Hindi naging pugante.
rumispeto sa korte at sa ating batas kasi nag-surrender siya. Para hindi na madamay ang kanyang mga membro at mga followers. O papugi points, nakuha nyo? At kung makukonvince nila ang korte sa ganung paliwanag, posibleng bigyan ng consideration sa kung anong pwedeng request. Yun ang dahilan kung bakit nila ini-insist until now, sumurrender, hindi sumuko. Pero siyempre, dahil si Pangulong Marcos mismo nagsabi, from day one, si Kibuloy ay nahuli. Dahil nasukol na siya. Sumurrender lang nung magkakaroon na ng assault operation ang SWAT at saka SAC ng PNP under General Torre. Kaya ang panindigan ng prosecutor, ng PNP, ng mga abogado, ang pangunahing akusadong si Kibuloy ay arrested, hindi sumurrender. So nakuha niyo kung anong punto ng debate sa magkabilang panig. Kasi pag na-justify ng mga abogado, ng gobyerno at ng complainant na talagang naging pugante, hindi sumuko, pinahirapan ng mga pulis at yun ang nangyari. 16 days na talagang naghawla. Nahirapan dun sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Mabigat po yun. Ibig sabihin, hindi mo respeto yung pulis, hindi mo respeto yung court order, hindi mo na respeto yung judge, aba, may problema ka dyan. Tao lang yung mga yan. So, yan po yung gusto nilang hilutin na paganda ang image ni Kibuloy sa korte. Ang problema nga ay public perception o public knowledge at reaksyon ng mamamayang Pilipino dito at sa abroad. Si Kibuloy ay nahuli. Sinabi lang, sumurrender. Kasi, natrap na. Pasensya na po kayo, hirap talaga na makatin na lamunan, ha? Nauubo ako, kakaya. Ayun. Yan ang mga pinagdidebatihan. Ako sa aking opinion, analysis. Mahalaga po yan kasi experience ko yan sa mga korte na ako'y nag-cover ng mga trial bilang mamamayag. Mahilig akong magbantay sa korte. Pati yung ganong issue, sinisilip yan ng mga abogado. Huwag natin kalimutan ang trial. Palakasan ng ebidensya at testigo sa kahit anong argumento. Dapat may supporting document. May pagpapatunay sa mga sinasabi at nangyayari. Yan ang totoo. Please like sa aking mga video, subscribe and follow dun sa hindi pa. Thank you po.